Ginang, ilang milyon po ba ang nais ninyong kunin? O baka naman po ilang bilyon? Ito ang nakakagulat at nakakapanghinang tanong na binitawan ng tagapamahala ng bangko sa akin. Sa mga sandaling iyon, kailangan ko lamang sana ng 50,000 piso para sa agarang pampaospital ng aking ina, ngunit tila na blanko ang buong pag-iisip ko. Ano nga ba ang tunay na lihim sa likod ng itim na card na ibinigay sa akin ng inaakala kong mahirap kong asawa? Ang nagmamay-ari ng card na ito ay walang iba kundi ang nag-iisang tagapagmana ng grupong imperyo, ang pinakamalaki at pinakamayamang kumpanya sa buong bansa, ang asawa ko. Ang mayabang na boss na nagtanggal sa akin sa trabaho, ang kaibigang nagtaksil sa akin dahil sa pera, at ang mga kamag-anak na hinamak ako dahil sa aking kahirapan. Wala silang kaalam-alam kung sino ang binangga nila, ang hindi kapani-paniwalang buhay may asawa ko, at ang simula ng aking matamis na paghihiganti ay magsisimula na. Ako si Isadora. 25 taong gulang pa lamang ako noong magsimula ang lahat ng ito. Habang ang mga kaedad ko ay abala sa pagbuo ng kani-kanilang masayang pamilya o pag-akyat sa rurok ng tagumpay, ako ay isang hamak na manunulat lamang sa isang maliit na ahensya. Sumasahod lamang ako ng 20,000 kada buwan. Sa isang syudad na kasing lupit at kasing mahal ng Maynila, ang halagang iyon ay parang patak lamang ng tubig sa uhaw na lupa. Halos maubos ito sa upa, sa isang masikip na kwarto na walang maayos na bintana, sa tipid na pagkain at sa mga gamot ng aking inang naiwan sa probinsya. Ang buhay ko ay isang walang katapusang siklo ng pagod at pangamba. Tuwing umaga, nakikipagsiksikan ako sa siksikang jeep at tren, nalalanghap ang usok at alikabok ng kalsada. Pagdating ng gabi, umuuwi akong bagsak ang katawan sa kwarto kong halos hindi magkasya ang isang higaan. Ang aking boss na si Ginang Brenda ay kilala sa kanyang kalupitan. Siya ay walang awa kung mag-utos, madalas magbigay ng tambak na trabaho, ilang minuto bago ang uwian, at walang pakialam sa kalusugan ng kanyang mga tauhan. Tiniis ko ang lahat ng iyon dahil kailangan ko ng pera. Kailangan ng nanay ko ng pera. Mula nang pumanaw ang aking ama, naging labis ang pag-aalala ng aking ina sa aking kinabukasan. Ayaw niyang tumanda akong mag-isa at mahirap. Kaya naman, pinakiusapan niya ang kanyang mga kakilala na ihanap ako ng mapapangasawa. Para mapanatag ang kanyang loob at hindi lumala ang kanyang sakit sa puso, napilitan akong dumalo sa mga pakikipagtagpo sa mga lalaking hindi ko naman kilala. Hanggang sa makilala ko si Mateo. Ang una naming pag-uusap ay nangyari sa isang tahimik at tago na kapihan. Umulan ng malakas noong hapong iyon at umiihip ang malamig na hangin. Dahil sa pag-o-overtime sa trabaho, dumating akong humahangos, basa pa ang buhok mula sa ambon. Pagbukas ko ng pinto, nakaupo na siya roon. Nakasuot siya ng isang kupas na asul na polo. Ang kanyang maaliwalas na mukha at mainit na ngiti ay nagpapahiwatig ng isang bihirang katapatan. Nang makita niyang nanginginig ako sa lamig, hindi na siya nagtanong ng kung ano-ano. Agad niyang tinawag ang serbidora at umorder ng mainit na salabat para sa akin. Sinabi niya sa banayad na tinig na ang mainit na inumin ay makakabuti sa aking sikmura at makakapigil sa sipon. Sa munting pag-aalagang iyon, uminit ang aking puso. Matagal na akong namumuhay ng mag-isa at lumalaban sa hamon ng buhay, kaya ang simpleng pag-aalalang iyon ay nagpaluha sa akin. Sa aming pangalawang pagkikita, inanyayahan niya akong manood ng sine. Naghihintay siya sa labas ng sinihan na may hawak na 2 bote ng tubig. Nagtaka ako at tinanong kung bakit hindi siya bumili ng mamahaling kape o soft drinks tulad ng ibang magkasintahan. Ngumiti lamang siya at sinabing tubig ang pinakamabuti sa katawan at nais din niyang makatipid para sa aming kinabukasan. Sa halip na isiping kuripot siya, mas lalo akong humanga sa kanyang pagiging seryoso at matipid. Habang papasok kami sa sinehan, nadulas ako sa hagdan at nabuhos ang hawak kong popcorn.
Kung ibang lalaki iyon, paniguradong magagalit o mahihiya sila sa aking kapalpakan. Ngunit iba si Mateo. Agad siyang lumuhod, isa-isang pinulot ang nagkalat na popcorn gamit ang tissue at itinapon sa basurahan. Habang ginagawa iyon, patuloy niya akong tinatanong kung nasaktan ba ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pag-aalala, walang bahid ng panunukso o pandidiri. Sa pangatlo naming pagkikita, kumain lamang kami sa isang murang karinderya sa tabi ng kalsada. Pagkatapos kumain, inilabas ko agad ang aking pitaka upang magbayad. Tumingin siya sa akin na may gulat at kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Nang ihatid niya ako sa eskinita patungo sa aking inuupahang kwarto ng gabing iyon, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malaki, mainit at may mga kalyo. Taimtim siyang nag-alok ng kasal. Sinabi niyang wala siyang sariling bahay o kotse. Isa lamang siyang hamak na empleyado. Ang kanyang sweldo ay sapat lamang para may makain sa araw-araw, ngunit nangako siyang ibibigay niya ang kanyang buong buhay upang alagaan at protektahan ako. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Sa loob ng 25 taon, napagod na ako sa kaplastikan at kompetisyon ng mga tao sa paligid ko. Ang kabaitan, katapatan at kapayapaan na inaalok ni Mateo ang matagal ko nang pinapangarap na masisilungan. Tumango ako. 3 araw pa lamang mula nang magkilala kami, nagpasya na kaming magpakasal, maging ako ay nabigla sa kabilis ng mga pangyayari. Ang aming unang gabi bilang mag-asawa ay ginugol namin sa aking masikip na kwarto. Sinabi niyang nakatira siya kasama ng kanyang mga magulang sa isang lumang apartment kaya magiging mahirap para sa amin doon. Nangako siyang sa susunod na sahod ay maghahanap kami ng mas malaking mauupahan. Ang pinakamalaking pag-aari na dala niya ay isang lumang motorsiklo na tuklap-tuklap na ang pintura. Umupo siya sa gilid ng kama, seryosong dumukot sa kanyang pitaka at iniabot sa akin ang isang itim na card ng bangko. Ito raw ang kanyang ATM card kung saan pumapasok ang kanyang sweldo. Simula ngayon, ako na raw ang magdedesisyon sa lahat ng gastusin sa bahay. Buong tiwala niyang ipinagkatiwala sa akin ang lahat ng kanyang kinikita. Kinuha ko ang card at ngumiti ng napakatamis. Sinabi ko sa kanya na ang mag-asawa ay magkasamang humaharap sa hirap at ginhawa, kaya hindi mahalaga kung gaano karami o kaunti ang ating pera. Naging mapayapa ang aming pagsasama hanggang sa 3 araw. Maaga akong gumising para ipaghanda siya ng almusal. Pagkatapos niyang kumain, sumakay na siya sa kanyang lumang motorsiklo papasok sa trabaho. Ako naman ay nag-ayos na rin upang pumasok. Tila isang ordinaryong araw lamang iyon, hanggang sa tumawag ang kapitbahay ng nanay ko mula sa probinsya. Nanginginig ang boses ng kapitbahay. Nakita raw niyang namimilipit sa sakit ang aking ina habang nakahawak sa kanyang dibdib, namumutla at halos mawalan ng malay. Isinugod na raw nila ito sa ospital ng probinsya. Parang piniga ang puso ko. Matagal nang may sakit sa puso ang nanay ko, ngunit bumuti na ang lagay niya nitong mga nakaraang taon. Ngayon ay bigla itong umatake. Nanginginig ang aking buong katawan habang tumatakbo patungo sa opisina ng aking boss upang humingi ng kalahating araw na leave. Nagsalubong ang kilay ni Ginang Brenda at padabog na ibinagsak ang kanyang ballpen sa mesa. Malamig ang kanyang naging tugon. Sobrang dami raw ng trabaho at may kailangang ipasang proyekto sa kliyente mamayang hapon. Kung aalis ako, mas mabuti pang mag-resign na lamang ako. Nag-init ang aking dugo. Walang pag-aalinlangan, inalis ko ang aking ID, inihagis sa kanyang mesa at matapang na sinabing magbibitiw na ako sa trabaho. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng aking ina. Paglabas ko ng kumpanya, tiningnan ko ang laman ng aking account, nakakapanghina. 2,000 piso na lamang ang natitira doon. Ang naipon ko noong nakaraang buwan ay ipinadala ko na para pampaayos ng bubong namin.
Paano ko mababayaran ang deposito sa ospital at ang mga mamahaling gamot para sa puso ng nanay ko? Linuob ako ng matinding takot. Sa gitna ng maingay at abalang kalsada, napahagulgul ako. Sa pinakamadilim na sandaling iyon, naalala ko si Mateo. Nanginginig ang mga kamay ko nang tawagan ko ang aking asawa. 2 ring pa lamang ay sinagot na niya. Ang boses ni Mateo ay kalmado at mainit tulad ng simoy ng hangin. Kahit naririnig niya ang aking pag-iyak, hindi niya ako pinutol at matiyagang naghintay hanggang sa matapos akong magsalita. Nang malaman niyang isinugod sa emergency room ang aking ina, naging napakaseryoso ng kanyang tono. Sinabihan niya akong huminga ng malalim at kumalma. Inutusan niya akong bumalik sa aming inuupahang kwarto at buksan ang kanyang kabinet. Sa pinakasulok daw nito ay may isang itim na card ng bangko. Kunin ko raw iyon, pumunta sa pinakamalapit na sangay ng bangko at kumuha ng pera. Kahit magkano raw ang kailangan ko para sa aking ina ay kunin ko. Susunod na lamang daw siya pagkatapos magpaalam sa trabaho. Dali-dali akong sumakay ng taxi pabalik sa aming kwarto. Hinanap ko ang lokasyong sinabi niya at nakita ko ang isang matigas at itim na card. May mga nakaumbok na gintong disenyo sa ibabaw nito. Sa sobrang pag-aalala ko sa aking ina, hindi ko na napansin ang pagiging kakaiba ng card na iyon. Inisip ko na lamang na ito ay ang ipon ni Mateo sa loob ng maraming taon. Baka may laman itong 50,000, naisip ko. Pinasalamatan ko ang langit dahil ipinadala niya ang lalaking ito sa akin sa oras ng aking kagipitan. Dala ang card at ang aking ID. Tumakbo ako papunta sa malaking sangay ng bangko sa may kanto. Napakainit sa labas at nakakasakal ang hangin. Pagpasok ko sa loob ng bangko, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng aircon na tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking naguguluhang isip. Puno ng tao ang lugar. Kumuha ako ng numero at naghintay. Mabuti na lamang at may isang customer na kakaalis lang sa isang counter. Agad akong lumapit doon, umupo, at ipinasok ang itim na card kasama ng aking ID sa ilalim ng salamin. Isang maayos at formal na empleyada ang magalang na ngumiti at nagtanong kung ano ang maipaglilingkod niya. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo at pinaliwanag na hindi makakapunta ang asawa ko dahil nasa trabaho ito at kailangan kong kumuha ng pera gamit ang card niya dahil nasa ospital ang nanay ko. Alam ko ang patakaran ng bangko na mahigpit sila kung hindi mismong ang may-ari ang kukuha ng pera, kaya handa na ako sa mahabang proseso. Tumango ang empleyada at kinuha ang mga dokumento. Tiningnan niya ang itim na card, biglang natigilan ang kanyang mga kamay. Nawala ang kanyang propesyonal na ngiti at napalitan ito ng kakaibang reaksyon na tila nakakita ng isang napakabihirang kayamanan. Lumunok siya at maingat na ipinasok ang card sa makina. Mabilis niyang na-type ang numero ng aking ID sa sistema. Ilang segundo lamang, tumunog ng malakas ang computer. Nagulat ang empleyada. Naging kulay pula ang kanyang monitor at may mga babalang hindi ko mabasa na patuloy na kumikislap. Tumingala siya at tinitigan ako ng may labis na pagkagulat, pagkamangha at matinding takot. Walang imik niyang kinuha ang telepono at mabilis na tumawag sa kanyang nakakataas. Nanginginig ang boses niyang nagulat na may hawak daw akong isang VVIP black card at nasa counter ako. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Nagsimula na akong matakot na baka may iligal na gawain ng asawa ko. Bakit ganito ang reaksyon ng mga tao sa bangko? Hindi pa man lumilipas ang 1 minuto, bumukas ng malakas ang pinto ng isang opisina sa likuran. Isang lalaking nasa 50 taong gulang, nakasuot ng mamahaling kulay abong suit at may name tag na tagapamahala ang nagmamadaling lumapit sa aming counter. Kahit napakalamig ng paligid, may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Tiningnan niya ang screen ng computer, tapos ay tumingin sa akin. Inayos niya ang kanyang damit, lumabas mula sa counter, at tumayo mismo sa aking harapan.
Sa harap ng napakaraming customer at empleyado, yumuko ng 70 degree ang tagapamahala sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng labis na paggalang nang magsalita siya. Tinawag niya akong Ginang. Humingi siya ng tawad dahil pinaghintay niya ako sa ordinaryong counter na hindi raw nababagay sa isang napakahalagang bisita na katulad ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Nawalan ng lakas ang aking mga kamay at paa. Mabilis akong tumayo, ikinumpas ang aking mga kamay at sinabing baka nagkakamali lang siya ng tao. Ako ay isang simpleng empleyada lamang na kukuha sana ng pera para sa asawa ko. Ngunit mariing umiling ang tagapamahala. Sinabi niyang hindi kailanman nagkakamali ang kanilang sistema. Sa mismong araw daw na nagpakasal kami, ginamit ng may-ari ng account ang pinakamataas niyang autoridad para ilagay ang pangalan at ID ko sa listahan ng mga autorisadong tao na may buong karapatan sa account na iyon. Ang karapatan ko raw sa account na ito ay kapantay mismo ng nagmamay-ari. Bago pa man ako makapag-react, buong galang niya akong ginabayan patungo sa pinakamagara at pinakatagong kwarto ng bangko. Nang sumara ang makapal na pinto gawa sa mamahaling kahoy, nawala ang lahat ng ingay mula sa labas. Ang VIP room ay may malambot na karpet at ang mga sofa ay gawa sa tunay na balat. Agad na nagdala ang isang kawani ng mainit na mamahaling tsaa at magagandang panghimagas. Nakaupo ako sa gitna ng karangyaang ito na parang nasa panaginip. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang tagapamahala sa tapat ko ay nanatiling tuwid ang likod at napakagalang. Ano po ang nais ninyong transaksyon ngayong araw? Mahinahon niyang tanong. Huminga ako ng malalim, pilit tinatanggal ang nakakasakal na pakiramdam ng labis na pag-aasikaso nila. Bumalik ang isip ko sa aking ina na nag-aagaw buhay sa probinsya. Tinitigan ko ang tagapamahala. Gusto ko pong kumuha ng 50,000 piso para sa pampaospital ng nanay ko. Nang marinig ang halagang iyon, natigilan siya. Kumurap-kurap siya na tila hindi makapaniwala. Ngumiti siya ng alanganin at sinimulang ipaliwanag ang uri ng card na hawak ko. Ito raw ay isang VVIP Black Card na ibinibigay lamang sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng pagnenegosyo. Wala raw itong limitasyon. Ang may-ari ng card na ito ay maaaring bumili ng pinakamamahaling sasakyan, mansyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon o kaya ay bumili ng buong kumpanya na hindi na dumadaan sa anumang proseso. Kaya ang pagkuha lamang ng 50,000 piso ay tila napakaliit na bagay para sa card na ito. Sinabi pa niya na hindi ko na kailangang magdala ng cash dahil tatanggapin ng kahit anong malaking ospital ang card na ito. Ang mga salita niya ay parang ibang lengguwahe sa pandinig ko. Walang limitasyong card, bilyon-bilyong halaga ng mansyon. Hindi ito tugma sa lalaking nakasuot ng kupas na polo at nagmamaneho ng lumang motorsiklo. Pinilit kong huwag manginig ang boses ko. Tinanong ko kung magkano ba talaga ang laman ng account na ito. Tumango ang tagapamahala. Pumunta siya sa kanyang pribadong computer, ipinasok ang card at tumingin sa akin. Ginang, sabi niya ng malinaw. Ang balanse po sa account na ito ay hindi bababa sa 500 bilyong piso at hindi pa po kasama diyan ang iba pang yaman sa real estate at stocks. Kayo po ang asawa ng nag-iisang tagapagmana ng Grupong Imperyo. 500 bilyong piso, Grupong Imperyo. Para akong binagsakan ng langit. Namanhid ang buong katawan ko at tila nawalan ng hangin ang aking mga baga. Bago pa man ako makapagsalita o makapagtanong, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng VIP room. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot pa rin siya ng kupas at lumang asul na polo at pantalon, ang parehong damit ng lalaking nakilala kong isang hamak na empleyado. Ngunit bakit pagkakita pa lamang sa kanya, ang tagapamahala ng bangko ay mabilis na tumayo, nagyuko ng ulo at nanginginig na tinawag siyang presidente. Tumingin siya sa akin.
Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at matinding pag-aalala. Sino nga ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? At paano ko tatanggapin ang napakalaking kasinungalingang ito? Ang lalaking nakatayo sa hamba ng pinto ay walang iba kundi ang aking asawa. Nakasuot pa rin siya ng parehong kupas na asul na polo at lumang pantalon na suot niya kaninang umaga bago umalis ng bahay. Ang kanyang sapatos ay nangingitim na sa dami ng alikabok mula sa kalsada. Ang kanyang simpleng anyo ay ganap na hindi bumabagay sa marangyang VIP room na ito kung saan ang amoy ng mamahaling tsaa at pino na kahoy ay nanunuot sa hangin. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay ang reaksyon ng tagapamahala ng bangko. Pagkakita pa lamang kay Mateo, agad itong tumayo ng tuwid, yumuko ng halos dumikit na ang ulo sa sahig at paulit-ulit na binibigkas ang salitang presidente, taglay ang labis na takot at paggalang. Hindi pinansin ni Mateo ang tagapamahala. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa akin. Hakbang-hakbang siyang lumapit at sa bawat paglapit niya, tila lumiliit ang espasyo sa loob ng kwarto. Nang makita niya ang aking namumutlang muka at nanginginig na mga balikat, mababakas ang labis na sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa malamot na karpet sa mismong harapan ko. Kinuha niya ang aking dalawang malamig na kamay at binalot iyon ng kanyang malalaki at magagaspang na palad. Ang pamilyar na init ng kanyang haplos ay nagpadaloy ng kirot sa aking dibdib. Sa isang mababa at basag na tinig, humingi siya ng tawad. Patawarin ko raw siya sa kanyang paglilihim. Patawarin ko raw siya dahil sa gitna ng paghihingalo ng aking ina ay nagdulot pa siya ng isang matinding pagkabigla sa akin. Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mga mata at iginiit na mula pa noong unang araw na magkita kami, ang lahat ng ipinakita niyang pagmamahal at pag-aalaga ay purong katotohanan. Wala raw kahit isang patak ng kasinungalingan sa kanyang nararamdaman para sa akin. Nagmakaawa siya na bigyan ko siya ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang aking isip ay tila isang nag-aalab na apoy. Marahas kong binawi ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak at umatras ng 2 hakbang. Sumikip ang aking dibdib, tila puputok sa tindi ng sakit ng pagtataksil. Mula pagkabata, itinuro sa akin ng aking mga magulang na ang kahirapan ay hindi hadlang upang mamuhay ng may dignidad at ang katapatan ang pinakamatibay na pundasyon ng kahit anong relasyon. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na mga mata at sinabing hindi ko matatanggap ang isang kasal na sinimulan sa kasinungalingan anuman ang kanyang maging dahilan. Kailangan ko ng panahon upang mapag-isa at mag-isip. Sinabi ko sa kanya na pagkatapos kong asikasuhin ang aking ina, babalik ako sa ating inuupahang kwarto ngayong hapon upang impakehin ang aking mga gamit. Pagkasabi ko noon, tinalikuran ko siya at mabilis na humakbang patungo sa pinto upang lisanin ang nakakasakal na kwartong iyon. Ngunit mas mabilis si Mateo. Bago ko pa mahawakan ang doorknob, naramdaman ko ang kanyang malalakas na braso na pumulupot sa aking baywang. Niyakap niya ako mula sa likuran ng napakahigpit. Kahit anong pagpupumiglas at paghampas ko sa kanyang mga braso, hindi niya ako binitawan. Ang kanyang mainit na hininga ay tumama sa aking leeg habang siya ay nagmamakaawa. Hinihingi niya ang 10 minuto ng aking oras. 10 minuto lamang upang sabihin ang buong katotohanan. Kung pagkatapos ng 10 minuto ay nais ko pa ring umalis, hindi na raw niya ako pipigilan. Dahil sa pagod at kawalan ng lakas, tumigil ako sa paglaban. Dahan-dahan niya akong iniharap at inalalayan pabalik sa malambot na sofa. Tumayo siya sa aking harapan. Ang kanyang matangkad na figura ay tila humaharang sa liwanag mula sa kisame. Huminga siya ng malalim at sa wakas, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Siya nga ang nag-iisang tagapagmana at kasalukuyang pangkalahatang pangulo ng Grupong Imperyo. Grupong Imperyo. Nang marinig ko ang pangalang iyon, tila nabingi ako.
Kahit ang isang hamak na empleyadong tulad ko na walang interes sa balitang pang-ekonomiya ay alam na ang grupong imperyo ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa buong bansa. Sila ang nagmamay-ari ng mga naglalakihang shopping mall, nagtataas ang gusali at hawak nila ang halos lahat ng malalaking proyekto sa syudad. Ang yaman ng kanilang pamilya ay hindi na mabilang. Bakit ang isang taong nasa rurok ng kapangyarihan at kayamanan ay magpapanggap na isang mahirap na empleyado upang makipag-date sa isang katulad kong walang maipagmamalaki? Umupo si Mateo sa aking tabi at tumingin sa malayo. Inaalala ang nakaraan. Ipinagtapat niya na bago kami magkita, sumailalim na siya sa 18 arranged blind dates na inayos ng kanyang mga magulang at mga kasosyo sa negosyo. Ang mga babaeng iyon ay pawang mga anak ng mayamang pamilya, mga sikat na modelo o mga kilalang personalidad sa mataas na lipunan. Sa simula, lahat sila ay nagpapakita ng kagandahang asal at pino na kumilos. Ngunit sa sandaling malaman nila ang kanyang tunay na katayuan at ang bilyon-bilyong halaga ng kanyang yaman, nagbabago ang lahat. Ang kanilang mga matatamis na ngiti ay napapalitan ng kasakiman. Ang tingin nila sa kanya ay hindi bilang isang lalaking mamahalin, kundi isang kaban ng yaman na dapat angkinin. Humihingi agad sila ng mga mamahaling bag, mga biyahe sa Europa at mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Wala silang pakialam sa pagod at pawis na puhunan sa bawat pisong kinikita niya. Dahil sa mga karanasang iyon, nawalan siya ng tiwala sa pag-ibig. Kaya nang i-arrange ng isang malayong kamag-anak ang pagkikita natin, nagpasya siyang itago ang lahat. Nang hiram siya ng lumang damit sa guwardiya ng kanilang kumpanya, bumili ng sirang motorsiklo at nagpanggap. Gusto niyang makahanap ng babaeng kayang magtiis sa hirap kasama niya, isang babaeng may tunay na pagpapahalaga sa pamilya. At doon ako dumating. Inalala niya ang una nating pagkikita sa gitna ng ulan. Hindi raw ako nagreklamo sa maliit at murang kapihan. Sa sinehan, masaya kong tinanggap ang tubig sa halip na magpabili ng mamahaling inumin. At ang pinakatumatak sa kanya ay nang madulas ako at matapon ng popcorn, hindi ako nag-inarte at noong kumain tayo sa karinderya, kinuha ko ang aking huling pera upang magbayad. Ayon sa kanya, ang aking kabutihan at pagiging totoo ang bumasag sa matigas na pader ng kanyang puso. Para sa kanya, ang aking malinis na kalooban ay mas mahalaga pa sa kahit anong diamante sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit sa loob lamang ng 3 araw ay nag-alok siya ng kasal. Natakot siyang kapag pinakawalan pa niya ako, hindi na siya makakahanap ng tunay na kaligayahan habang buhay. Habang pinakikinggan ko ang bawat salitang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting natutunaw ang galit sa aking dibdib. Tiningnan ko ang kanyang maiitim na mata. Wala roon ang kayabangan ng isang bilyonaryo o ang pagiging tuso ng isang negosyante. Ang tanging naroon ay purong pag-ibig, pagkauhaw sa katotohanan at ang matinding takot na mawala ako. Naisip ko ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa niya para sa akin, ang pag-order ng mainit na salabat, ang pagpulot ng popcorn sa sahig at ang paghawak sa aking kamay. Hindi iyon kayang peke ng kahit sinong mahusay na aktor. Ang tanging kasinungalingan niya ay ang kanyang kahirapan na ginawa niya upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga taong sakim. Nang makita niyang lumambot na ang aking ekspresyon, nakahinga ng maluwag si Mateo. Dumukot siya sa loob ng kanyang bulsa at naglabas ng isa pang card. Hindi ito itim, kundi isang kumikinang na platinum card na may nakaukit na logo ng grupong imperyo. Inabot niya ito sa akin at ipinaliwanag na ito ay direktang nakakonekta sa kanyang personal na pondo. Wala rin itong limitasyon. Gusto niyang gamitin ko ito araw-araw. Bumili ng mga magagandang damit, magpaganda at higit sa lahat, gamitin para sa pagpapagamot ng aking ina na hindi na kailangang mag-alala sa gastos.
Nangako siya na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang hindi na ako muling makaranas ng hirap. Tiningnan ko ang kumikinang na platinum card sa kanyang kamay at napasulyap sa itim na card na nakapatong sa mesa. Ang dalawang card na ito ay may kakayahang bilhin ang buong mundo. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, dahan-dahan akong umiling. Kinuha ko ang itim na card sa mesa at ibinalik ang dalawang mamahaling card sa kanyang malaking palad. Sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig, sinabi ko sa kanya na tinatanggap ko ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit hindi ko kukunin ang mga card na ito. Sinabi ko na ako ay lumaki sa hirap at natutong pahalagahan ang bawat sentimong pinaghirapan. Kung bigla akong magkakaroon ng bilyon-bilyong piso, natatakot akong maligaw ang aking sarili at magbago ang aking pagkatao. Natatakot akong maging tamad at palaasa. Sa halip na ang mga makapangyarihang card na iyon, inilahad ko ang aking kamay at ngumiti. Hiningi ko sa kanya ang ordinaryong ATM card na ibinigay niya sa akin noong unang gabi namin bilang mag-asawa. Sapat na sa akin iyon. Natigilan si Mateo. Tinitigan niya ako na tila hindi makapaniwala. Sa mundong ginagalawan niya na puno ng mga taong nagpapatayan para sa pera, ngayon lang siya nakakita ng taong tahasang tumanggi sa ganitong kayamanan. Bigla na lamang, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at humalakhak siya ng napakalakas. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong VIP room, puno ng labis na kaligayahan at pagmamalaki. Ibinalik niya ang mga mamahaling card sa kanyang bulsa at inilagay ang ordinaryong ATM card sa aking palad. Niyakap niya ako ng mahigpit, nagpapasalamat sa langit na ako ang pinili niyang maging asawa. Nang maayos na ang aming gusot, bigla kong naalala ang tunay na dahilan kung bakit ako tumakbo sa bangko. Ang aking ina. Nanlaki ang aking mga mata at natatarantang hinila ko siya palabas. Ngunit hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at pinakalma ako. Sinabi niyang habang tumatakbo ako papunta rito, inutusan na niya ang kanyang personal na kalihim na direktang makipag-ugnayan sa direktor ng ospital. Ang pinakamagandang VIP room, ang pinakamagaling na doktor, at ang lahat ng pinakamahal na gamot ay nabayaran at naihanda na. Ang kailangan na lang naming gawin ay sumakay sa kotse at umuwi sa probinsya. Parang nabunutan ng malaking tinik ang aking dibdib. Magkahawak kamay kaming lumabas ng VIP room. Sa labas ng bangko, nakaparada ang isang kumikinang na itim na Benz at may isang lalaking nakaputing guantes na nagbukas ng pinto para sa amin. Naisip ko tuloy, nasaan na ang sirang motorsiklo na lagi niyang ginagamit? Pagkatanong ko nito, napakamot na lamang siya sa ulo at umamin na binili niya lamang iyon sa junk shop para magpanggap. Lumipas ang ilang araw at naging maayos na ang kalagayan ng aking ina sa ospital. Bumalik kami sa Maynila at muling naging tahimik ang aming buhay. Ngunit isang maulan na hapon noong Sabado, nakatanggap ako ng isang mensahe. Isang mensahe mula kay Mina, ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo na 10 taon kong naging kasangga, ngunit matagal nang hindi nagpaparamdam mula nang mag-asawa siya ng isang negosyante. Isadora, kailangan nating mag-usap. Nasa Royal Tea Cafe ako. Importante ito. Alam ko na ang sikreto ng asawa mo. Kinilabutan ako habang binabasa ang mensahe. Ano ang alam niya? At bakit ngayon lamang siya nagparamdam kung kailan natuklasan ko na ang tunay na pagkatao ni Mateo? Ang pagbukas ng pinto ng Royal Tea Cafe ay tila pagbubukas ng isang lumang sugat. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa akin, ngunit mas malamig ang matang nakatitig sa aking pagdating. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa malapit sa bintana ng pinakamahal at pinakasikat na kapihan sa buong Maynila. Si Mina, hindi siya isang estranghero. Siya ang babaeng kasama kong umiyak, tumawa at naghati sa iisang balot ng instant noodles noong kami ay mga naghihikahos na estudyante pa lamang sa kolehiyo.
10 taon ng samahan at pagkakaibigan. Ngunit ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay tila ibang tao na. Nakasuot siya ng isang limitadong edisyon na bestidang sutla na gawa pa sa Europa. Sa kanyang pulso ay kumikinang ang isang relong balot ng diamante na sumasalamin sa mga ilaw ng kapihan. Malayong malayo ito sa payak na babaeng nakilala ko noon. Ngayon, ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig ng pagmamataas, kalamigan at isang mapanuring tingin. Tinawag niya ang serbidora at inorderan ako ng pinakamahal na tsaa habang ang kanyang matatalas na mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng aking simpleng damit. Hindi ko alam kung paano, ngunit batid niya ang buong katotohanan. Alam niya ang sikreto ng aking asawa. Tumaas ang sulok ng kanyang labi, bumubuo ng isang ngiting puno ng pang-iinsulto at mapapait na salita na tila lason na unti-unting pumapatak mula sa kanyang bibig. Isadora, panimula niya. Ang kanyang tono ay may halong panunuya. Hindi ko talaga akalain. Ang isang tulad mong probinsyana, ordinaryo ang hitsura, walang anumang kayamanan at palaging nakayuko sa buhay, ay may tinatago palang galing. Paano mo nabingwit ang nag-iisang tagapagmana ng grupong imperyo? Anong klasing salamangka o kalandian ang ginamit mo upang pilitin siyang pakasalan ka at makapasok sa pinakamataas na uri ng lipunan? Tahimik lamang akong nakinig sa mga nakamamatay na salita na lumalabas sa bibig ng itinuring kong matalik na kaibigan. Ang aking puso ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Pinigil ko ang lunuhang nagbatyang tumulo at pinanatili ko ang aking pagkamahinahon. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang aming kasal ay nagmula sa isang dalisay at tunay na pag-ibig. Wala akong kaalam-alam sa kanyang bilyon-bilyong yaman bago kami ikasal. Ngunit malamig na iwinasiwas ni Mina ang kanyang kamay, pinutol ang aking pagsasalita. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri at hindi paniniwala. Bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging mapagmataas, bigla siyang nagpanggap na malapit sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga kamay, huminga ng malalim at nagsimulang umiyak. Inilabas niya ang kanyang mga problema at doon natuklasan ko ang tunay na dahilan ng pagkikita naming ito. Tinanggal niya ang kanyang maskara. Wala siyang pakialam sa aking nararamdaman o sa katotohanan ng aking kasal. Ang tanging gusto niya ay ang pera ng asawa ko. Sa isang walang hiyang pamamaraan, sinimulan niyang ikuwento ang nalalapit na pagbagsak ng kumpanya ng konstruksyon ng kanyang asawa. At nang walang anumang pag-aalinlangan, ginamit niya ang aming 10 taong pagkakaibigan bilang sandata upang tahasang humingi ng 20 milyong piso. Sinabi niya ito ng napakadali, na tila ba ang 20 milyong piso ay barya lamang na pambili ng kape sa kanto. Para sa isang asawa ng pangkalahatang pangulo ng imperyo, ang 20 milyon ay katumbas lamang ng ilang mamahaling bag. Isadora, pang-uudyok niya, bilang matalik mong kaibigan, obligasyon mong tulungan ako sa oras ng aking kagipitan. Kapag ibinigay mo ito, makakalipat na kami sa mas malaking mansyon. Tinitigan ko ang kanyang mukhang balot ng makapal na makeup at ang kanyang mga matang nabubulag ng matinding kasakiman. Ang aking pagkadismaya ay umabot na sa sukdulan. Ang aming kabataan, ang aming 10 taong samahan, ay nagkakahalaga na lamang pala ng 20 milyong piso sa kanyang paningin. Ang pagkakaibigang lubos kong pinapahalagahan ay tuluyan nang nabahiran ng amoy ng pera at pag-uugali ng isang linta. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ang aking mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Huminga ako ng malalim, handa nang durugin ang kanyang mga ilusyon at tapusin ang pagkakaibigang ito. Nang ibubuka ko na sana ang aking bibig upang formal na putulin ang aming ugnayan, biglang bumukas ng marahas ang salamin na pinto ng kapihan. Isang matangkad at nakakatakot na figura ang pumasok, si Mateo.
Nakasuot siya ng isang perpektong madilim na abong suit na gawa sa pinakamataas na kalidad ng tela. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng aura ng isang malupit at walang awang hari ng negosyo na may hawak sa buhay at kamatayan ng sinuman sa industriya. Sa kanyang likuran ay isang tapat na kalihim na may dalang itim na leather na briefcase. Ang kanyang nakakapanginig lamang na pagdating ay agad na kumuha ng atensyon, pag-uusisa at takot mula sa lahat ng customer sa loob ng kapihan. Naglakad siya ng tuwid patungo sa aming mesa. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng taglamig, walang bakas ng maamo at mapagpatawad na asawa na nakilala ko sa loob ng aming tahanan. Ang kanyang matalas na paningin ay tumusok kay Mina na tila isang patalim. Dahil sa gulat at takot na ibagsak ni Mina ang hawak niyang tasa ng mamahaling tsaa dahilan upang tumalsik ang mainit na tubig sa mesa. Walang pasabi inilaan ni Mateo ang upuan sa aking tabi, umupo at ipinulupot ang kanyang matipunong braso sa aking balikat. Isang tahasang deklarasyon na ako ay sa kanya at walang sinuman ang maaaring manakit sa akin. Itinaas niya ang kanyang baba at sumenyas sa kanyang kalihim. Agad na humakbang pasulong ang kalihim, binuksan ang briefcase at inihagis ang isang makapal na bungkos ng mga dokumento sa mismong harapan ni Mina. Itinuktok ni Mateo ang kanyang mahahabang daliri sa salamin na mesa. Ang ritmo ng tunog na iyon ay parang kampana ng kamatayan para sa negosyo ng asawa ni Mina. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng direktang pagbabanta na walang sinuman ang maglalakas loob na baliwalain. Sa isang malamig na tono, inihayag niya na sa nakalipas na 3 araw, nagsagawa ang grupong imperyo ng isang malawakang pag-audit sa lahat ng kanilang mga kasosyo sa negosyo. Nagkataon lamang na ang kumpanya ng asawa ni Mina ay isa sa mga subkontraktor na nagbibigay ng materyales para sa kanilang malaking proyekto sa Katimugan. Tinuro niya ang bungkos ng mga dokumento. Ang mga iyon ay naglalaman ng matibay at hindi maitatangging ebidensya ng paglustay ng pondo, pagde-deliver ng mga substandard at mapanganib na materyales sa konstruksyon, at pamemeke ng mga libro ng accounting upang makaiwas sa buwis. Ang halagang ninakaw ng asawa ni Mina ay umaabot sa daan-daang milyong piso. Ito ay isang seryosong krimen ng pandaraya na walang dudang magpapabagsak sa kanila at magpapakulong sa kanyang asawa ng hindi bababa sa 15 taon. Sa mundo ng negosyo, ang kredibilidad at moralidad ang pinakamahalaga, malamig na wika ni Mateo. Ang anumang kumpanya na sumusubok na sirain ang kalidad ng mga proyekto ng imperyo at naglalagay sa buhay ng mga tao sa panganib ay hindi kailanman mabubuhay. Nang marinig ito, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Mina. Naging kasing puti siya ng papel. Nanginginig ang kanyang mga labing may pulang lipstick at wala siyang mahanap na salita. Sa matinding panik, sinubukan niyang buklatin ang mga dokumento gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Tagaktak ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi man lang siya binigyan ni Mateo ng pagkakataong magpaliwanag. Binitawan nito ang pinakamalupit at huling babala. Sinabi niya na sa kapangyarihan at impluensya ng grupong imperyo, madali niyang maipapakulong ang asawa ni Mina bukas na bukas din. Kaya niyang ubusin ang yaman ng kanilang buong angkan sa loob lamang ng isang gabi at burahin sila sa lipunan na parang hindi sila kailanman umiral. Dinuro niya si Mina ng tuwiran. Nagbabala siya ng mariin na huwag na itong lalapit, gagamit o magpapakita ng kawalang galang sa asawang pinakamamahal niya. Kung may marinig pa siyang kahit isang nakakainsultong salita laban sa akin mula sa kanyang bibig, ang mga dokumentong iyon ay direktang mapupunta sa piskalya nang walang anumang awa. Parang pagong na nagtatago sa kanyang shell, nanginig at lumiit si Mina sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga luha at matinding takot ay sumira sa kanyang makapal na makeup na ginugulan niya ng ilang oras. Yumuko siya ng paulit-ulit, umiiyak
at bumubulong ng paghingi ng tawad. Wala na siyang lakas ng loob na tumingin pa sa aming mga mata. Tumayo si Mateo, nagpapakita na ang mga sakim na tao ay hindi na karapat-dapat pag-aksayahan pa ng kanyang laway at oras. Lumingon siya sa akin at napakalambing na hinawakan ang aking kamay upang patauyin ako. Sinabi niyang masyadong marumi ang hangin sa lugar na ito upang manatili pa ako at magdusa ang aking kalooban. Tahimik akong sumunod sa kanya palabas ng mamahaling kapihan na iyon. Iniwan ko ang isang 10 taong kaibigan na tuluyan nang nagpakita ng kanyang nakakasukang tunay na kulay. Habang naglalakad ako sa tabi ng malaki at maaasahang lalaking ito, naramdaman ko ang kanyang walang hanggang proteksyon at ang kanyang matatag na paninindigan na ipagtanggol ako. Ang aking puso ay napuno ng kaligayahan at isang napakalalim na kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang maikling pahinga lamang bago ang panibagong unos. Ilang araw makalipas ang komprontasyon sa cafe, tuluyan nang gumaling ang aking ina. Inaprubahan ng mga pinakamahusay na doktor ng sentral na ospital ang kanyang pag-uwi. Dahil sa labis na kaligayahan, iginiit ng aking ina na sumunod sa lumang tradisyon ng aming probinsya. Nais niyang magdaos ng isang malaking piging. Sinabi niya na kahit hindi kami nagkaroon ng marangyang kasal ng kanyang manugang, hindi maaaring palampasin ang pagkakataong opisyal siyang maipakilala sa aming buong angkan. Upang pasayahin ang aking ina, nag-leave kami ni Mateo sa trabaho at nagpa-reserve ng ilang mesa sa isang simpleng kainan sa aming bayan sa probinsya. Subalit, may bumabagabag sa aking isipan. Ang mga kamag-anak ko ay hindi madaling pakisamahan, lalo na si Tita Carmen at ang anak nitong si Miguel. Sila ang pinakamaingay, pinakamayabang at palaging sumusukat sa halaga ng tao base sa pera at posisyon. Nasanay si Mateo na tratuhin bilang Diyos sa mundo ng negosyo. Paano kaya tatanggapin ng pangkalahatang pangulo ng pinakamalaking kumpanya sa bansa ang mga masasakit na salita at pang-aapi ng mga walang modong kamag-anak na ito na akala mo ay pag-aari nila ang mundo? Tanghaling tapat nang makarating kami sa isang payak at simpleng kainan sa bukana ng aming bayan. Ang sikat ng araw ay mainit, ngunit ang simoy ng hangin sa probinsya ay nagdadala ng amoy ng sariwang palay at kalmado. Nauna na kaming dumating kasama ang aking ina upang salubungin ang mga kamag-anak. Kahit na isa siyang bilyonaryo na sanay sa mga naglalakihang 5 bituing restaurant at mga pinakamahahalang pagkain sa buong mundo, walang nakitang kahit anong bakas ng pandidiri o reklamo sa mukha ni Mateo. Sa halip, iginagalang niya ang napiling lugar ng aking ina. Sinadya niyang magsuot ng isang simpleng kulay abong polo at ordinaryong pantalon. Mukha siyang isang ordinaryo at mapagkakatiwalaang haligi ng tahanan. Isa-isang dumating ang mga kamag-anak mula sa panig ng aking ina. Ngunit ang pinakamaingay at pinakaagaw pansin sa lahat ay walang iba kundi ang aking tiyahin na si Tita Carmen kasama ang kanyang anak na si Miguel. Pagkapasok pa lamang sa pinto, inilibot na ni Tita Carmen ang kanyang mapanuring mga mata sa simpleng dekorasyon ng kainan. Tahasan siyang napairap, 1 kilos ng lantarang pagmamaliit. Nakasuot siya ng isang kumikinang na pulang bestida at ang kanyang leeg at mga braso ay puno ng makakapal na gintong kwintas at pulseras, tila isang naglalakad na estante ng alahas na nais ipagmalaki ang lahat ng kanyang yaman. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Miguel, nakasuot ng isang makintab na suit na tila ba dadalo sa isang mahalagang pagpupulong, ngunit ang kanyang kurbata ay tabingi at hindi maayos. Palaging ipinagmamalaki ni Miguel na siya ay isang tanyag na ahente ng mga lupain at ari-arian sa Maynila, na kumikita raw ng milyon-milyon at may mga kilalang malalaking tao, ngunit ang totoo, isa lamang siyang hamak na ahente na nag-aabang ng maliliit na komisyon.
Nang makaupo na ang lahat at magsimulang umikot ang mga pagkain at inumin, hindi na mapigilan ni Tita Carmen ang kanyang nakasanayang pag-uugali. Sinimulan niyang usisain ang pagkatao ng aking asawa. Ang kanyang matatalim na mata ay sinuri ang simpleng polo ni Mateo na walang tatak at ang kanyang lumang relo. Sa isang matinis at mapanghamak na boses na sadyang pinalakas upang marinig ng lahat, tinanong niya kung saang kumpanya nagtatrabaho si Mateo, kung ano ang kanyang posisyon, at kung magkano ang kanyang kinikita bawat buwan. Dali-daling sumagot ang aking ina upang ipagtanggol ang kanyang manugang. Sa malumanay na tinig, ipinaliwanag niya na si Mateo ay isang empleyado sa Departamento ng Pamamahala ng mga proyekto sa Maynila. Sinabi niyang kahit mahirap ang trabaho, sapat naman ang kinikita nito upang mabuhay kami ng maayos. Nang marinig ang salitang empleyado, pumutok ang isang napakalakas at nakakainsultong halakhak mula kay Tita Carmen. Ang kanyang pagtawa ay umalingawngaw at tila nilamon ang musika ng kainan. Uminom siya ng kaunting alak at sinimulang magbitiw ng mga salitang kasing talim ng patalim. Sinabi niyang sa panahon ngayon, kung ang isang lalaking lampas 30 taong gulang ay nananatiling isang hamak na empleyado na sumasahod ng barya, wala na itong mararating sa buhay at habang buhay na lamang yuyuko sa ibang tao. Itinuro niya ang kanyang anak na si Miguel at ginamit itong pamantayan ng tagumpay. Ipinagmalaki niya na sa bawat kontratang napipirmahan ni Miguel, kumikita ito ng daan-daang libo nang walang kahirap-hirap at palaging nakakasama ang mga matataas na opisyal at mayayamang negosyante. Dahil sa mga nakalalasong salita ni Tita Carmen, ang masayang atmosfera ng hapagkainan ay biglang naging mabigat at nakakasakal. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng ibang mga kamag-anak, ngunit dahil sa respeto sa nakatatanda at ayaw ng gulo, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita upang awatin siya. Namula ang aking mukha sa labis na hiya at galit para sa aking asawa. Ngunit kabaligtaran ng aking nadarama, si Mateo ay nanatiling kasing kalmado ng isang tahimik na dagat. Hindi man lang siya nakitaan ng pagkagalit o pagkapahiya sa kanyang muka. Tahimik siyang kumuha ng isang malaking hipon, maingat na binalatan ito gamit ang kanyang malinis na mga kamay, inalis ang maliit na itim na ugat at dahan-dahang inilagay sa aking plato. Pagkatapos, sa isang napakagalang ngunit matatag na boses, sinagot niya si Tita Carmen. Sinabi niya na ang anumang trabaho, hanggat nagmumula sa marangal na pamamaraan at tapat na pagpapawis, ay karapat-dapat sa mataas na paggalang. Wala raw siyang pakialam sa mga walang kabuluhang titulo o pagyayabang. Ang makapag-uwi ng marangal na kinita upang bigyan ng payapang buhay ang kanyang asawa ay sapat na para sa kanya. Ang malalim at makahulugang sagot na ito ay nagpangiti sa aking ina, ngunit tila isang sampal ito sa mapagmataas na ego ni Miguel. Ibinagsak ni Miguel ang kanyang baso sa lamesa, tila determinadong tapakan ang dangal ng mahirap na asawa ng kanyang pinsan. Umubo ng malakas si Miguel, inayos ang kanyang kwelyo at umaktong parang isang napakamakapangyarihang tao. Nagsindi siya ng sigarilyo at sadyang ibinuga ang usok sa direksyon ni Mateo. Sinimulan niyang ipagmayabang ang kanyang mga koneksyon. Ipinagsigawan niya na sa buong Maynila, walang malaking tao sa industriya ng real estate ang hindi nakakakilala sa kanya. Higit sa lahat, ipinagmalaki niya na parang tunay na magkapatid sila ni Direktor Santos, ang pinakamataas na pinuno ng human resources sa makapangyarihang grupong imperyo. Tinapik ni Miguel ang kanyang dibdib at nagyabang. Isang tawag ko lang, kaya kitang ilagay bilang supervisor sa kahit anong construction site ng imperyo. 3 beses ang laki ng magiging sweldo mo kaysa sa barya-baryang kinikita mo ngayon. Para naman hindi ka magmukhang kawawa sa harap namin.
Upang patunayan ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat ng kamag-anak, mabilis na dinukot ni Miguel ang kanyang pinakabagong modelo ng cellphone mula sa kanyang bulsa. Sadyang inilagay niya ito sa loudspeaker upang marinig ng buong hapagkainan at mayabang na tinawagan si Direktor Santos. Ang layunin niya ay kausapin ang direktor na tanggapin si Mateo sa isang mababang posisyon sa construction site, isang tahasang pangaalipusta. Nagring ang telepono. Pagkatapos ipadala ni Miguel ang kanyang mensahe at bago pa man siya makapagsalita ng mga salitang pambobola, sumagot ang kabilang linya. Ngunit hindi ito ang magiliw na boses na inaasahan niya. Sa loob ng wala pang 1 minuto, umulan ng napakalutong na mura at matinding galit mula sa speaker ng cellphone. Ang boses ni Direktor Santos ay nanginginig sa labis na takot at pagkasindak. Binigkas niya ang bawat salita ng may matinding diin. Isinusumpa ang pagkatao ni Miguel. "Siraulo ka ba? Gusto mo na bang mamatay at idadamay mo pa ako?" Sigaw ng direktor sa kabilang linya. "Paano mo nagawang banggitin ang sagradong pangalang iyan nang may ganyang kawalang galang?" Sumigaw pa ng mas malakas si Direktor Santos. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kainan. Sa buong grupong imperyo at sa libu-libong empleyado nito, isa lang ang may pangalang Mateo. At siya ang nag-iisang tagapagmana, ang ating pangkalahatang Pangulo na may hawak sa buhay nating lahat. Putangina mo! Simula ngayon, putol na ang anumang koneksyon natin. Huwag na huwag mo nang gagamitin ang pangalan ko para manloko ng tao kung ayaw mong ipabalik ko iyang mga binti mo. Namatay ang tawag. Isang mahaba at nakakabinging toot na lamang ang narinig sa buong paligid. Ang buong hapagkainan ay nilamon ng isang nakakasakal na katahimikan. Walang sinuman ang naglakas loob na huminga ng malakas. Ang lahat ng mga mapanuri at nagugulat na mata ay sabay-sabay na napatingin sa lalaking nakasuot ng simpleng kulay abong polo na kasalukuyang tahimik na kumakain. Ang mukha ni Miguel ay naging kasing puti ng papel, walang kahit isang patak ng dugo. Nanginginig ang kanyang buong katawan at naririnig ang paglalagit-git ng kanyang mga ngipin. Ang sigarilyong hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig. Si Tita Carmen ay naging parang batong estatwa. Ang kanyang mga labing may makapal na lipstick ay bahagyang nakabuka, ngunit walang anumang tunog na lumabas. Ang kanilang kaninang naguumapaw na kayabangan at pagmamataas ay nadurog sa isang iglap. Pinalitan ito ng isang matinding panginginig nang mapagtanto nila kung gaano kalaki at kapanganib na tao ang sinubukan nilang hiyain. Kabaligtaran ng matinding gulo sa isip ng mga sakim na kamag-anak, si Mateo ay nanatiling hindi apektado. Umakto siya na tila wala siyang narinig na anumang eskandalo mula sa cellphone. Ang kanyang mahahaba at matipunong mga daliri ay dahan-dahang kumuha ng isa pang hipon, maingat na inalis ang matigas na balat, isinawsaw sa sarsa at muling inilagay sa aking plato. Sa isang napakababa at malambing na boses, bumulong siya sa akin na kumain ako ng marami para sa aking kalusugan. Para sa kanya, ang mga panlalait ng mga taong makitid ang utak ay hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon o reaksyon. Ang kanyang katahimikan at marangal na tindig ang naging pinakamasakit at pinakamabigat na sampal sa mukha ng mga taong laging sumusukat sa halaga ng iba gamit ang pera. Natapos ang piging sa gitna ng matinding pagkawasak ng dangal ng aking mga kamag-anak. Sa aking puso, umusbong ang isang napakalalim na paghanga at pagmamalaki para sa lalaking ito na taglay ang pinakamataas na kapangyarihan ngunit marunong magpakumbaba. Subalit, kinabukasan ay may panibagong pagsubok na naghihintay. Ayon sa napagkasunduan, dadalhin na ako ni Mateo sa Maynila upang formal na ipakilala sa kanyang sariling pamilya.
Kung ang isang simpleng tagapamahala ng bangko at direktor ng HR ay nanginginig sa takot sa pangalan ng imperyo, ano pa kaya ang mga taong nasa pinakatuktok ng kapangyarihan? Paano tatanggapin ng mga bilyonaryong magulang ni Mateo ang isang hamak na probinsya ng katulad ko sa loob ng kanilang marangyang mansyon? Kinabukasan, dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko. Ayon sa aming napagkasunduan, dadalhin na ako ni Mateo sa Maynila upang formal na ipakilala sa kanyang sariling pamilya. Kahit na alam ko na ang kanyang tunay at nakakalulang katayuan sa lipunan, ang kaba bilang isang bagong manugang sa unang pagkikita ay tila unti-unting pumapatay sa akin. 6:00 pa lamang ng umaga, gising na ako. Halos mailabas ko na ang lahat ng laman ng aking maliit na aparador. Nakatayo ako sa harap ng salamin, paulit-ulit na nagsusuot at naghuhubad ng iba't ibang damit. Basang-basa na ng malamig na pawis ang aking noo. Kung magsusuot ako ng masyadong magara, baka isipin nilang isa akong ambisyosang nag-aasam lamang na umangat sa lipunan. Ngunit kung magsusuot naman ako ng masyadong simple at luma, baka mapahiya ang sikat at mayamang pamilya ng aking asawa. Baka isipin nilang wala akong galang sa kanila. Nakita ni Mateo ang aking pagkataranta. Nakasandal lamang siya sa hamba ng pinto, nakangiti habang pinapanood ang aking pagkabaliw. Lumapit siya, ipinulupot ang kanyang maiinit na braso sa aking baywang at malambing na sinabing hindi ko kailangang baguhin ang aking sarili para lamang magustuhan ng iba. Siya na mismo ang pumili ng isusuot ko, isang pino at mapuputing blusa na gawa sa seda at isang madilim na maong. Simple, disente at perpektong bumabagay sa aking edad at tahimik na personalidad. Habang binabagtas ng aming sasakyan ang mahabang sementadong kalsada patungo sa sentro ng Maynila, sari-saring nakakatakot na eksena ang naglalaro sa aking isipan. Dahil sa mga napapanood kong teleserye, inakala ko na ang bahay ng isang bilyonaryong pamilya ay isang naglalakihang palasyo na napapalibutan ng matataas na pader. May mga nakasubaybay na 12 ng armadong guwardiya at mga asong nakakatakot. Naisip ko rin na ang aking biyenan ay paniguradong nakasuot ng kumikinang na alahas, may hawak na pamaypay at sasalubungin ako ng matatalim na tingin at nakakainsultong mga salita. Dahil sa matinding takot sa agwat ng aming estado sa buhay, nanlamig ang aking mga kamay at halos hindi ako makahinga. Tila nabasa ni Mateo ang aking isipan. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking nanginginig na kamay, nagpapasa ng init at lakas. Paulit-ulit siyang bumulong sa aking tainga na ang kanyang mga magulang ay hindi katulad ng mga nasa pelikula. Sila raw ay mga taong mas pinapahalagahan ang pagmamahal at buklod ng pamilya kaysa sa anumang material na bagay sa mundo. Biglang lumiko ang aming sasakyan sa isang kalsadang puno ng mayayabong na puno at huminto sa tapat ng isang tahimik ngunit napakamahal na condominium building sa Makati. Mahigpit ang seguridad, ngunit walang bakas ng kayabangan o sobrang karangyaan sa paligid. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay, sumakay kami sa elevator at dumiretso sa 15 palapag. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong gawa sa purong kahoy, isang napakapamilyar at nakakagutom na amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ito ng nilutong adobo at sinigang na baboy, ang tunay na amoy ng isang tahanang Pilipino. Sa may pintuan, hindi kami sinalubong ng mga nakapila at nakayukong mga katulong na nakauniforme. Sa halip, isang babaeng nasa ika-60 taong gulang, may maaliwalas at napakabait na mukha ang naghihintay sa amin. Nakasuot siya ng isang simpleng pambahay at may suot na apron na may kaunting bahid ng harina. Siya ang ina ni Mateo, si Senyora Elena. Nang makita niya akong nakatayo sa pinto, hindi alam kung paano gagalaw o kung ano ang sasabihin, agad siyang lumapit. Hinawakan niya ang aking mga malamig na kamay gamit ang kanyang maiinit na palad at hinila ako papasok sa loob.
Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang napakatamis na ngiti, tila isang inang sumasalubong sa kanyang anak na matagal nang nawalay. Tinawag niya akong anak sa isang napakalambing na tono. Pinuri niya ang aking maamong mukha at sinabing napakasuwerte ni Mateo na nahanap niya ako. Ang kanyang mainit at tapat na pagtanggap ay tuluyang gumuho sa mataas na pader ng takot na itinayo ko sa aking isipan tungkol sa isang malupit na biyenan. Nang makapasok kami ng tuluyan sa sala, nakita ko ang ama ni Mateo na si Don Arturo. Nakaupo siya sa isang simpleng sofa, tahimik na humihigop ng kape habang seryosong nagbabasa ng dyaryo. Taliwas sa nakakatakot at istriktong imahe ng isang pinuno ng kumpanya, sa loob ng bahay na ito, isa lamang siyang tahimik at mapagmahal na ama. Nang magalang akong yumuko upang bumati, ibinaba niya ang kanyang salamin, ngumiti ng buong init at tumango. Sinabi niya sa akin na ito ang aking tahanan, kaya huwag na huwag akong mahihiya o makakaramdam ng kaba. Ang aming tanghalian ay naging napakasaya at puno ng tawanan. Walang tigil si Senyora Elena sa paglagay ng pinakamalambot na karne at pinakamalaking hipon sa aking plato, paulit-ulit na pinapakain ako ng marami. Ikinuwento niya ang mga nakakatuwa at nakakahiyang karanasan ni Mateo noong bata pa ito na nagpahalakhak sa aming lahat. Sa loob ng espasyong iyon na puno ng pagmamahal, naramdaman ko ang kanilang buong paggalang at pagtanggap. Wala silang pakialam kung ako man ay galing sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Minahal nila ako dahil lamang sa ako ang babaeng piniling makasama ng kanilang anak habang buhay. Pagkatapos ng masarap na salo-salo, mabilis akong tumayo at kinuha ang mga pinggan upang hugasan sa kusina. Ngunit mahigpit akong pinigilan ng aking biyenan. Hinawakan niya ang aking kamay at nakangiting sinabi na sa unang araw ng pagbisita ng manugang, hindi siya dapat nagtatrabaho. Ibinigay niya ang gawain ng paghuhugas ng pinggan kay Mateo at sa kanyang asawa. Habang ang dalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa grupong imperyo ay nakatayo sa harap ng lababo, magiliw akong inakay ni Senyora Elena patungo sa kanyang pribadong kwarto. Ang kwarto ay napakaganda. Pinalamutian ng mga antigong muebles na gawa sa mahogany at may banayad na amoy ng insenso na nagpapakalma ng isip. Pinaupo niya ako sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. Binuksan niya ang isang maliit na kahoy na aparador at maingat na inilabas ang isang luma ngunit napakagandang pulang kahon ng pelus. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, binuksan niya ang kahon. Sa ibabaw ng dilaw na telang sutla ay nakahimlay ang isang pares ng purong gintong pulseras na may nakaukit na masalimuot na disenyo ng mga bulaklak. Kumikinang ito, ngunit hindi nakakasilaw. Nagtataglay ng bigat ng mahabang panahon. Kinuha niya ang mga pulseras at dahan-dahang isinuot sa aking maliliit na pulso. Ang kanyang boses ay naging emosyonal. Ipinagtapat niya na ang mga gintong pulseras na ito ay ibinigay rin sa kanya ng kanyang biyenan. 20 taon na ang nakalipas noong unang araw niya bilang manugang sa pamilyang ito. Sa loob ng 2 dekada, mula sa pagiging walang-wala hanggang sa pagtayo ng bilyon-bilyong halaga ng negosyo, dumaan sila sa napakaraming bagyo, ngunit itinuring niya ang mga pulseras na ito bilang kanyang anting-anting. Ngayong may asawa na ang kanyang anak, isang napakalaking karangalan at kaluwagan para sa kanya na ipasa ang kayamanang ito sa akin. Ang pagbibigay ng gintong pulseras ay hindi lamang isang magandang tradisyon ng pamilya, kundi isang formal na pagkilala sa akin bilang tunay at nag-iisang babaeng magdadala ng pangalan ng kanilang angkan. Hinaplos ko ang malamig na disenyo ng ginto sa aking pulso. 2 butil ng luha ang dumaloy sa aking mga pisngi. Dahil sa labis na tiwala at pag-asa na ibinigay nila sa akin, nangako ako sa aking sarili na magiging isang mabuti at tapat na manugang habang buhay. Nang hindi ako makapagsalita dahil sa labis na emosyon, biglang nagbago ang kilos ni Senyora Elena.
Sumilip siya sa pinto upang siguraduhing nasa lababo pa rin ang mag-ama. Sa kanya mabilis na isinara ito. Bumalik siya sa aking tabi, dumukot sa pinakamalalim na bulsa ng kanyang damit at inilabas ang isang kumikinang na itim na card ng bangko. Ito ang mismong VVIP Black Card na nakita ko noon. Mabilis at palihim niyang isiniksik ang matigas na card sa bulsa ng aking maong. Tinapik niya ang likod ng aking kamay at bumulong sa isang napakasikretong tono. Sinabi niya na sa kahit anong panahon, ang isang babae ay dapat magkaroon ng sariling boses sa loob ng tahanan at mangyayari lamang iyon kung mayroon siyang sariling pera. Ang secret fund o patagong pondong ito ay naglalaman ng mga dibidendo mula sa kanyang mga personal na pondo sa loob ng maraming taon at walang kinalaman sa kumpanya o sa pera ng kanyang asawa. Sinabi niya na maaari ko itong gamitin kahit saan ko gusto bumili ng magagandang damit, magpaganda o magpadala ng malaking halaga sa aking ina nang hindi na kailangang magpaalam o humingi ng permiso kay Mateo. Kumindat siya sa akin na parang isang matalik na kaibigan. Ang dalawang babae sa bahay na ito ay kailangang magkampi laban sa pamamahala ng mga lalaki, pabiro niyang bulong. Nang marinig ko ang kanyang makabagong pananaw at maramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ina, napahalakhak ako habang patuloy na umaagos ang aking mga luha. Hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ako ng ganitong kabait at kasuportang pamilya sa kabila ng kanilang nakakalulang yaman. Matapos ang mainit na pagbisitang iyon, lumipas ang isang buwan. Ang aming buhay mag-asawa ay tila isang matamis na panaginip na puno ng kapayapaan. Sa buong suporta ni Mateo, nakahanap ako ng bagong trabaho bilang manunulat sa isang sikat at iginagalang na magazine sa kultura. Sa bagong kapaligiran, mababait ang aking mga katrabaho at iginagalang ng mga boss ang aming mga ideya. Dahil nagagawa ko ang bagay na tunay kong mahal, madalas kong nakakalimutan ang oras sa pag-o-overtime. Si Mateo naman ay naging sobrang abala sa pagpapalawak ng mga proyekto ng grupong imperyo. Ngunit kahit gaano siya kapagod, palagi siyang naglalaan ng oras na sunduin ako pagkatapos ng trabaho, magkasama kaming naglalakad sa kalsada o kaya ay namamalengke upang ipagluto ako ng hapunan. Namuhay kami na parang mga ordinaryong bagong kasal, nilalasap ang bawat sandali ng katahimikan pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang ilusyon lamang bago ang panibagong matinding bagyo. Isang maulan na gabi ng Biyernes. Kailangan kong tapusin ang isang mahalagang artikulo para sa imprenta kinabukasan kaya nagpasya akong mag-overtime sa opisina. Napakatahimik ng buong palapag at ang tanging naririnig ko lamang ay ang tunog ng aking pagtatype sa keyboard. Nang ilalagay ko na ang huling tuldok sa aking sinusulat, biglang nagring ng napakalakas ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalang lumabas sa screen ay ang kapitan ng aming barangay sa probinsya. Isang napakasamang kutob ang gumapang sa aking gulugod. Nag-alangan ako ng ilang segundo, ngunit nanginginig kong sinagot ang tawag. Pagkalapat pa lamang ng telepono sa aking tainga, sumabog ang natataranta at takot na boses ng kapitan. Isadora, ang nanay mo. Bigla na lang siyang natumba habang nagdidilig ng halaman sa bakuran. Wala siyang malay at nangingitim na ang kanyang mukha. Sigaw ng kapitan. Dinala na namin siya sa emergency room ng ospital sa bayan pero kritikal na ang lagay niya. Kailangan mong pumunta rito ngayon din at pumirma ng waiver. Nabingi ako. Tila gumuho ang buong mundo sa aking harapan. Nabitawan ko ang bolpen na hawak ko at gumulong ito pabagsak sa sahig. Nawalan ng lakas ang aking mga tuhod at napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang malalang sakit sa puso ng aking ina, sa kabila ng mga pinakamahal na gamot na ibinigay ng mga espesyalista sa Maynila, ay muling umatake dahil sa kanyang katandaan at mahinang resistensya.
At ngayon, nag-aagaw buhay siya sa isang maliit na ospital sa probinsya na walang sapat na kagamitan. Paano ko siya ililigtas? Nabitawan ko ang aking telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila umalingaw-ngaw sa buong tahimik na palapag ng opisina. Unti-unting nawalan ng lakas ang aking mga tuhod at napasalampak ako sa malamig na semento. Ang mga salita ng kapitan ay patuloy na umuulit sa aking isipan tulad ng isang sumpa na unti-unting kumikitil sa aking pag-asa. Kritikal, walang malay, nangingitim. Ang aking ina, ang tanging pamilyang mayroon ako mula nang mamatay ang aking ama, ay nakikipaglaban kay kamatayan sa isang maliit na ospital na salat sa kagamitan. Hindi ko na namalayan ang mga luhang nag-uunahang pumatak mula sa aking mga mata. Kinuha ko ang aking bag at tumakbo ng parang baliw patungo sa elevator. Hindi ko na inisip ang mga naiwang gamit o ang artikulong kailangan kong ipasa. Wala nang mas mahalaga pa sa buhay ng aking ina. Pagbaba ko sa lobby ng gusali, sinalubong ako ng malakas na ulan at malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa gitna ng kadiliman at buhos ng ulan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matangkad na figura. Si Mateo. Alam niyang mag-o-overtime ako, kaya inagahan niyang tapusin ang kanyang mga trabaho upang sunduin ako. Nang makita niya akong tumatakbo palabas, basang-basa ng luha at nanginginig ang buong katawan, agad siyang sumalubong at niyakap ako ng napakahigpit. Sa loob ng kanyang maiinit na braso, humagulgol ako ng tuluyan. Putol-putol at halos hindi ko mabigkas ang mga salita habang ipinapaliwanag ko ang nangyari sa aking ina. Pagkarinig niya sa salitang ospital, naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lambing ay biglang nagbago at naging kasing talim ng yelo. Wala siyang sinayang na oras. Binuhat niya ako at maingat na ipinasok sa passenger seat, kinabitan ng seatbelt at mabilis na sumakay sa driver's seat. Umatungal ang makina ng sasakyan habang binabagtas namin ang madulas at maulan na kalsada pabalik sa probinsya. Sa loob ng sasakyan, balot ako ng matinding takot at panlalamig, ngunit si Mateo ay nanatiling kalmado at buong-buo ang kontrol. Gamit ang hands-free system ng sasakyan, nagsimula siyang tumawag. Sa mga sandaling iyon, hindi ko katabi ang aking simpleng asawa. Ang kasama ko ay ang pinakamakapangyarihang pinuno ng grupong imperyo na may kakayahang utusan ang buong mundo. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hindi maaaring suwayin. Inutusan niya ang kanyang personal na kalihim na agad na makipag-ugnayan sa bisidirektor ng ospital sa aming bayan upang alamin ang eksaktong kondisyon ng aking ina. Hindi pa siya nakontento. Direktang tinawagan niya ang pinuno ng pinakamalaking sentral na ospital sa Maynila. Nag-utos siyang ihanda ang pinakamagaling na pangkat ng mga siruhano sa puso, ang pinakamodernong operating room at isang VIP na kwarto. Iniutos din niyang magpadala ng isang state-of-the-art na ambulansya na may kumpletong life support system upang salubungin kami sa probinsya at ilipat ang pasyente. Ang kanyang mabilis na pag-iisip at kakayahang resolbahin ang mga imposibleng problema ay tila isang liwanag sa gitna ng pinakamadilim kong gabi. Nakahawak lamang siya sa manibela, ngunit ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking malamig na palad, tahimik na nagbibigay ng lakas. Nang makarating kami sa maliit na ospital sa bayan, amoy na amoy agad ang matapang na kemikal at gamot. Tumakbo kami patungo sa emergency room. Sinalubong kami ng isang doktor na mukhang pagod at may pawis sa noo. Tumingin siya sa akin ng may matinding lungkot at ipinaliwanag na ang aking ina ay inatake sa puso. Masyado raw mabilis ang paglala ng kondisyon nito at wala silang sapat na kagamitan upang magsagawa ng stent surgery. Kailangan daw agad ilipat ang aking ina sa malaking ospital sa Maynila ngayong gabi rin.
Ngunit ang masamang balita, puno raw ang lahat ng ICU sa Maynila at walang ospital na gustong tumanggap ng ganito kakritikal na pasyente dahil sa takot na mamatay ito sa biyahe. Parang pinutulan ako ng hininga. Napaluhod ako sa harapan ng doktor, umiiyak at nagmamakaawa na gumawa sila ng paraan. Ang kawalan ng kapangyarihan ng isang mahirap na tao sa harap ng kamatayan ay tila unti-unting pumupunit sa aking kaluluwa. Ngunit sa mismong sandaling tila gumuho na ang lahat, humakbang pasulong si Mateo. Inalalayan niya akong tumayo at pinunasan ang aking mga luha. Tiningnan niya ang doktor ng diretsyo at sinabing huwag na itong mag-alala. Ilang sandali pa, narinig namin ang nakakabinging wangwang ng sirena mula sa labas. Isang malaki at modernong ambulansya mula sa sentral na ospital ang huminto sa tapat ng pinto. Bumaba ang mga espesyalistang doktor at nurse, mabilis na inilipat ang aking ina sa kanilang stretcher na may mga nakakabit na makina. Natulala ang doktor sa probinsya nang makita ang mga kilalang propesor mula sa Maynila na mismong sumundo sa isang ordinaryong pasyente. Sa buong biyahe pabalik sa Maynila, hindi binitawan ni Mateo ang aking kamay. Nang makarating kami sa sentral na ospital, nakaabang na ang buong pangkat ng mga siruhano. Diretso sa operating room ang aking ina. Ang mga sumunod na 3 oras ay ang pinakamahaba at pinakamasakit na oras sa aking buhay. Nakaupo lamang ako sa malamig na upuan sa labas, tahimik na nagdarasal habang nakasandal sa matipunong dibdib ni Mateo. Nang sa wakas ay mamatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto, lumabas ang propesor na may bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Ligtas na ang aking ina. Naging matagumpay ang operasyon. Nang marinig ko iyon, nawalan ako ng lakas at napahagulgol ng malakas habang yakap-yakap si Mateo. Hinalikan niya ang tuktok ng aking ulo at bumulong ng napakalambing, sinasabing ang ina ko ay ina na rin niya at hinding-hindi niya hahayaang magdusa ako ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling ang aking ina sa isang malawak at marangyang VIP room, kinumbinsi ako ni Mateo na lumipat kami ng tirahan. Hindi na raw ligtas para sa aking ina ang umakyat baba sa hagdan ng luma naming inuupahang kwarto. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng maayos na buhay ang aking ina, pumayag akong lumipat sa isang napakaganda at eksklusibong kondominium na pag-aari ng Grupong Imperyo. Nang makalabas ang aking ina sa ospital, masaya kaming nanirahan sa aming bagong tahanan. Akala ko ito na ang simula ng aming maligaya at payapang buhay. Wala na kaming dapat ipag-alala. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Ang kapayapaang inasam ko ay muling wawasakin ng isang puwersang hindi ko kayang labanan. Dahil sa malawakang paggalaw ni Mateo ng mga tauhan sa sentral na ospital upang iligtas ang aking ina, nakatunog ang mga tuso at matatalas na mamamahayag. Binayaran nila ang ilang tauhan ng ospital upang makakuha ng impormasyon. At doon, natuklasan nila ang pinakamalaking pasabog sa taong iyon, ang nag-iisang tagapagmana ng Grupong Imperyo, ang bilyonaryong si Mateo na kilalang mailap sa media at walang kasintahan, ay lihim na palang kasal. At ang mas nakakagulat para sa kanila, ang babaeng pinakasalan nito ay hindi isang anak mayaman, kundi isang hamak na mahirap na probinsyana. Isang maaliwalas na Sabado ng umaga, maaga akong nagising upang pumunta sa palengke at bumili ng mga sariwang sangkap para ipagluto ng sabaw ang aking ina. May dala akong maliit na basket. Pagbukas ko ng malaking gate ng aming kondominium, isang nakakabulag at sunod-sunod na kislap ng liwanag ang sumalubong sa akin. Bago pa man ako makapag-react, 12 ng mga mamamahayag, reporter at cameraman ang dumagsa palapit sa akin na parang mga gutom na lobo. Hinarangan nila ang lahat ng daanan. Inilapit nila ang kanilang mga mikropono sa mismong mukha ko, halos tumama na sa aking mga labi. Sumabog ang napakaingay at walang awang mga tanong mula sa iba't ibang direksyon. Miss Isadora,
Totoo bang ginayuma mo ang presidente ng imperyo para pakasalan ka? Sabihin mo sa amin, nagpabuntis ka ba ng sadya para makapasok sa pamilya ng mga bilyonaryo? Ano ang pakiramdam ng isang gold digger na nakasungkit ng pinakamayamang lalaki sa bansa? Ang mga malulupit at nakakainsultong salita ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Nabingi ako sa ingay at nabulag sa dami ng flash ng kamera. Nanginginig akong umatras, pilit tinatakpan ang aking muka gamit ang aking mga braso. Pakiramdam ko ay isa akong maliit na hayop na na-corner ng mga mangangaso, walang matakbuhan, walang mahingan ng tulong. Unti-unti akong nawawalan ng hangin. Habang patuloy na sumisikip ang espasyo at lalong nagiging agresibo ang mga tao, naramdaman ko ang pagkawala ng aking balanse. Matutumba na ba ako at tuluyang magiging biktima ng kanilang malulupit na panghuhusga? May makakaligtas ba sa akin sa gitna ng matinding kahihiyang ito? Sa sandaling iyon, nang pakiramdam ko ay tuluyan na akong babagsak at lalamunin ng walang awang kumpol ng mga mamamahayag nang hina ang aking mga tuhod. Ang mga nakakabulag na ilaw ng kamera at ang mga nagtataasang mikropono ay tila mga sandata na nakatutok sa aking mukha. Wala akong matakbuhan. Wala akong mahingan ng tulong. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinihintay ang pagbagsak ng aking katawan sa malamig na semento. Ngunit bago pa man dumampi ang aking mga tuhod sa lupa, isang napakalakas at pamilyar na boses ang yumanig sa hangin. Isang boses na nagtataglay ng ganoong klaseng autoridad na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Magsilayo kayo sa manugang ko. Dumilat ako at nakita ko ang paghawi ng mga tao sa may gawing kanto. Isang babaeng nasa ika-60 taong gulang ang naglalakad papalapit. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at may bitbit na 2 pulang basket na puno ng mga sariwang gulay at karne. Siya si Senyora Elena, ang aking biyanan. Galing siya sa palengke upang mamili sana ng mga isasahog sa sabaw ng aking ina. Nang makita niya ang magulong senaryo at kung paano ako kinokorner ng mga reporter na parang isang kriminal, nagbago ang kanyang anyo. Hindi siya natakot o kinabahan tulad ng ibang ordinaryong matatanda kapag nakakakita ng mga kamera. Ang natutulog na kapangyarihan ng isang reyna ng bilyon-bilyong negosyo ay biglang sumabog. Wala siyang pakialam sa kanyang mga pinamili. Marahas niyang ibinagsak ang 2 basket sa semento. Nagulungan ang mga kamatis at kalabasa sa kalsada, ngunit hindi niya iyon tinapunan ng tingin. Itinaas niya ang kanyang noo, inayos ang manggas ng kanyang damit, at buong tapang na naglakad papasok sa gitna ng maingay na pulutong ng mga reporter. Sinubukan siyang harangin ng ilang kameraman, ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin sa nag-aapoy at matatalim na mata ni Senyora Elena, kusa silang napaatras. Tila sila mga aliping nakaharap sa isang galit na reyna. Nagbukas sila ng daan para sa kanya. Naglakad siya ng tuwid patungo sa akin. Tumayo siya sa aking harapan, ginamit ang kanyang katawan upang maging isang matibay na kalasag na pumoprotekta sa akin mula sa lahat ng malulupit na lente ng kamera. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sa isang boses na dumadagundong at kayang patahimikin ang buong kalsada, siya ay nagsalita. Makinig kayong mabuti. Ang babaeng nasa likod ko ay hindi isang ambisyosang naghahabol sa yaman tulad ng mga malulupit ninyong ibinibintang. Siya ang babaeng pinili ng aking anak at siya ang babaeng formal kong tinanggap bilang nag-iisang manugang ng pamilyang ito. Tinuro niya ang isang reporter na kanina ay pinakamalakas sumigaw ng mga insulto. Ang reporter na iyon ay namutla at napayuko. Binabalaan ko ang lahat ng mga kumpanya ng media na naririto ngayon, malamig at mabagsik na patuloy ni Senyora Elena. Kung may sino man sa inyo ang maglalakas loob na magsulat o mag-ere ng kahit isang maling salita na sisira sa dangal ng aking manugang, isinusumpa ko sa pangalan ng grupong imperyo, gagamitin ko ang lahat ng aming yaman at kapangyarihan upang sampahan kayo ng kaso.
Dudurugin ko ang inyong mga kumpanya hanggang sa magsara kayo at titiyakin kong wala na kayong mapapasukang trabaho sa buong bansa. Ang epekto ng kanyang mga salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagliliyab na apoy. Ang lahat ng mga mamamahayag ay sabay-sabay na natahimik. Ibinaon nila ang kanilang mga mikropono at dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga kamera. Nagkatinginan sila, puno ng takot at pangamba. Alam nilang hindi nagbibiro ang asawa ng tagapagtatag ng grupong imperyo. Isang pitik lamang ng kanyang daliri at ang kanilang mga karera ay magiging abo. Dahan-dahan silang umatras, nagbigay ng maluwag na daan at tuluyang tumahimik. Hindi na sila pinansin pa ni Senyora Elena. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang matatalim na mata kanina ay napalitan ng isang napakatamis at mainit na pag-aalala. Hinawakan niya ang aking nanginginig na mga kamay gamit ang kanyang magagaspang ngunit nagbibigay buhay na mga palad. Ngumiti siya at dahan-dahan akong inakay papasok sa loob ng malaking gate ng aming kondominium. Sa mga sandaling iyon, habang naglalakad ako sa tabi ng aking biyenan, tuluyan nang nawasak ang lahat ng aking takot at insecurities tungkol sa aking mahirap na pinagmulan. Naramdaman ko sa kaibuturan ng aking puso na ako ay tunay at ganap na kabilang sa makapangyarihan ngunit mapagmahal na pamilyang ito. Kinagabihan, matapos makatulog ang aking ina, tinawag ako ni Mateo sa kanyang pribadong aklatan. Ang kwarto ay madilim, naiilawan lamang ng isang maliit na lamp sa ibabaw ng kanyang mesa. Umupo siya sa kanyang silya at pinaupo niya ako sa kanyang kandungan. Ipinulupot niya ang kanyang mga matitipunong braso sa aking baywang at isinandal ang kanyang baba sa aking balikat. Sa isang napakalambing at maingat na boses, tinanong niya ang aking opinyon. Sinabi niya na kahit na napatahimik ng kanyang ina ang mga reporter ngayong araw, ang mga chismis at malisyosong kwento ay patuloy nakakalat sa likod ng aming mga likuran kung hindi kami gagawa ng formal na anunsyo. Tinanong niya ako kung handa na ba akong harapin ang buong mundo at formal na ipakilala bilang asawa ng pangkalahatang pangulo ng imperyo. Matapos ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan namin, at matapos kong maramdaman ang walang kondisyong pagmamahal at matibay na proteksyon ng kanyang pamilya, wala na akong dahilan upang magtago. Wala na akong dapat ikatakot. Lumingon ako sa kanya, tinitigan ang kanyang malalalim at tapat na mga mata, at ngumiti. Tumango ako ng buong tapang. Kinabukasan, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong bansa, partikular sa social media at mga pahayagan ng negosyo. Ngunit hindi ito isang mahaba at formal na press release o isang marangyang photoshoot sa isang palasyo. Sa opisyal na pahina ng grupong imperyo na mayroong milyon-milyong tagasunod, isang napakasimple ngunit napakalakas na litrato ang inilabas. Ito ay isang nakaw nakuha sa maliit at lumang kusina ng dati naming inuupahang kwarto. Sa litrato, pareho kaming nakasuot ng simpleng puting t-shirt ni Mateo. Magkatabi kami sa harap ng lababo, naghuhugas ng mga pinggan habang nagtatawanan. Ang aming mga mukha ay puno ng isang napakapuro, tahimik at dalisay na kaligayahan na hindi mabibili ng kahit na anong bilyon. Sa ibaba ng litrato, may isang maikli ngunit makapangyarihang mensahe na mismong si Mateo ang sumulat. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang nag-iisang reyna ng aking buhay at ng imperyo. Ang isang simpleng litrato at pangungusap na iyon ay sumira sa lahat ng masasamang tsismis. Pinatahimik nito ang mga matataas na pamilyang nag-aambisyon pa ring ipakasal ang kanilang mga anak kay Mateo. Nagbago ang ihip ng hangin sa pampublikong opinyon. Milyon-milyong komento ng pagbati, paghanga at tunay na suporta ang bumaha sa internet. Hinangaan nila ang isang pag-ibig na nagawang basagin ang pader ng estado sa buhay. Subalit, ang paglantad ng aking tunay na katayuan ay hindi lamang nagdala ng mga pagbati.
Nagdala rin ito ng isang mabilis at malupit na karma para sa mga taong naghasik ng kasamaan sa aking nakaraan. Isang hapon ng Biyernes, kakatapos ko lamang sa aking trabaho sa magazine. Naglalakad ako patungo sa aking sasakyan sa parking lot nang biglang may isang matandang lalaking sumulpot mula sa gilid. Ang kanyang mga damit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding desperasyon. Napakunot ang aking noo. Nakilala ko siya. Siya si Ginoong Ramon, ang dating nagmamay-ari ng pabrika ng patahian kung saan nagtrabaho ang aking ina ng maraming taon. Siya ang walang awang boss na umabuso sa mga manggagawa. At noong magkasakit ang aking ina at napilitang mag-resign upang magpagamot, siya ang walang pusong nag-ipit at hindi nagbigay ng 3 buwang sweldo ng aking ina. Dahilan upang mabaong kami sa matinding utang at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang Ginoong Ramon na nasa harapan ko ngayon ay wala na ang kayabangan at bagsik na nakilala ko. Umiiyak siya, tumutulo ang sipon at luha sa kanyang kulubot na mukha. Walang pakialam sa mga taong dumadaan. Bigla siyang lumuhod sa matigas at malamig na semento, eksakto sa mismong harapan ng aking mga paa. Pinagsiklop niya ang kanyang mga nanginginig na kamay at nagsimulang magmakaawa. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pighati. "Isadora, maawa ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko." Hagulgol niya. Idinidikit ang kanyang noo sa semento. Ipinaliwanag niya sa pagitan ng mga paghikbi na ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki ay natanggap sa departamento ng pagbili ng mga materyales sa grupong imperyo. Napakaganda sana ng kinabukasan nito. Ngunit kaninang umaga, isang biglaang utos mula sa pinakamataas na pamunuan ang ibinaba. Ang kanyang anak ay tinanggal sa trabaho, tinanggalan ng lahat ng benepisyo at ang mas malala, sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal dahil sa pagtanggap ng suhol at pandaraya sa presyo ng mga materyales. Ngayon, nasa kustodiya na ito ng mga pulis at naghihintay na lamang ng hatol na pagkakulong. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Isadora, parang awa mo na. Nakikiusap ako sa ngalan ng mga taon nating pagkakakilala. Kausapin mo ang asawa mo. Pakiusapan mo siyang iatras ang kaso. Huwag ninyong hayaang mabulok sa kulungan ang anak ko." Tinitigan ko ang taong nasa aking paanan. Ang taong minsang tumapak sa dangal ng aking ina at muntik nang maging dahilan ng pagkamatay nito dahil sa kawalan ng pambili ng gamot. Ang aking mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng bato. Wala akong naramdaman ni isang patak ng awa. Bumalik sa aking isipan ang mga gabi kung saan nakikita kong namimilipit sa sakit ang aking ina at ang mga mapang-insultong salita ni Ginoong Ramon noong kami ay itaboy niya palabas ng kanyang pabrika. Huminga ako ng malalim. Umatras ako ng isang hakbang upang ilayo ang aking sarili sa kanya. Binuka ko ang aking bibig upang ibigay ang aking pinal at malupit na hatol nang biglang umilaw at tumunog ang aking cellphone mula sa aking bag. Kinuha ko ito, isang text message mula kay Mateo. Isang maikli ngunit nakakapangilabot na mensahe na naglalaman ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig. Walang sinuman ang maaaring manakit sa pamilya ko na hindi nagbabayad ng tamang halaga. Binasa ko ang mensaheng iyon. Tiningnan ko muli ang umiiyak na matanda sa aking harapan. Ang katarungan ay nasa aking mga kamay na ngayon. Ano ang magiging huling salita ko sa taong muntik ng sumira sa buhay namin? Ipagkakait ko ba ang kapatawaran o hahayaan kong ang batas ng langit at ng imperyo ang tuluyang dumurog sa kanila? Tinitigan ko ang malamig na liwanag na nagmumula sa screen ng aking cellphone. Ang bawat salita sa mensahe ni Mateo ay tila nakaukit sa bato, nagtataglay ng isang bigat na hindi kayang tibagin ng kahit anong pakiusap. Walang sinuman ang maaaring manakit sa pamilya ko na hindi nagbabayad ng tamang halaga. Sa mga sandaling iyon,
naramdaman ko ang buong sakop ng kapangyarihan ng lalaking pinakasalan ko. Hindi lamang siya isang tagapagtanggol, siya rin ang tagausig na naglalapat ng katarungan para sa lahat ng luhang iniluha ko at ng aking ina sa nakaraan. Ibinaba ko ang aking paningin patungo kay Ginoong Ramon. Ang lalaking ito na minsang naging simbolo ng kalupitan at pang-aapi sa aming buhay ay ngayoy nakadapa sa maruming semento, basang-basa ng sariling luha at pawis. Ang kanyang panginginig ay hindi gawa-gawa. Ito ay ang purong takot ng isang taong unti-unting nawawalan ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ibinalik ko ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Ang aking mga paggalaw ay napakabagal, napakakalmado, na tila ba ang kaguluhan sa aking harapan ay hindi na bahagi ng aking mundo. Ginoong Ramon, simula ko. Ang aking boses ay patag at walang kahit anong bakas ng emosyon. Noong mga panahong nagmamakaawa ang aking ina sa iyong harapan, noong lumuhod siya upang hingin lamang ang perang pinagpaguran niya para may maibili ng gamot, nasaan ang inyong awa? Ipinagtabuyan ninyo kami na parang mga asong ulol. Sinabi ninyong walang puwang ang mga mahihina sa inyong negosyo. Napaatras siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagsisisi. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng aking damit, ngunit mabilis akong humakbang palayo. Ang batas ay patas. Patuloy ko, tinititigan ng diretsyo ang kanyang nanlulumong mga mata. Ang kumpanya ay pinapatakbo ng mahigpit na disiplina at integridad. Kung nagnakaw ang inyong anak at naglagay sa panganib sa buhay ng maraming tao dahil sa mababang kalidad ng materyales, nararapat lamang na harapin niya ang parusa. Wala akong karapatang makialam sa batas upang protektahan ang isang kriminal. Ang nangyayari sa inyo ngayon ay hindi paghihiganti. Ito ay ang tinatawag nilang karma. Hindi ko na hinintay ang kanyang isasagot. Tinalikuran ko ang umiiyak na matanda at buong tapang na naglakad patungo sa aking sasakyan. Binuksan ko ang pinto, sumakay at pinaharurot ito palayo. Sa rearview mirror, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang buong katawan sa lupa, sumusuko sa matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit sa aking puso, wala ni isang kurot ng pagsisisi. Ang hustisya para sa aking ina ay tuluyan nang nakamit. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pangyayaring iyon. Ang aming buhay ay tuluyan ng pumasok sa isang payapa at matamis na yugto. Dumating ang taglagas at ang Maynila ay binalot ng isang malamig at banayad na simoy ng hangin. Ang aming bagong mansyon ay puno ng halimuyak ng mga namumulaklak na sampagwita mula sa aming hardin. Ang aking ina at si Senyora Elena ay naging matalik na magkaibigan. Madalas silang magkasamang nagtatanim ng mga bulaklak, dumadalo sa mga klase ng yoga para sa mga matatanda at nagpupunta sa simbahan upang magpasalamat. Tuluyan na nilang naiwan ang mga pasanin ng mundo. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Ang pilak na liwanag nito ay tumatagos sa malalaking salamin na bintana, lumilikha ng mga anino sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Si Mateo ay nasa kanyang tahimik na aklatan, nakatutok pa rin sa mga tambak na dokumento ng kumpanya. Nagtimpla ako ng isang mainit na tsaang mansanilya na may kaunting pulot. Dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na pinto ng kanyang aklatan at tahimik na pumasok. Lumapit ako sa kanyang malaking mesa at maingat na inilapag ang umuusok na tasa sa tabi ng kanyang mga papel. Pinagmasdan ko ang kanyang malapad at matipunong likod. Ang lalaking ito ay pumapasan sa responsibilidad ng libu-libong manggagawa ng grupong imperyo, ngunit kailanman ay hindi siya nagkulang sa pag-aaruga sa aming maliit na pamilya. Isang napakalalim na pag-ibig at pagpapahalaga ang umapaw sa aking dibdib. Naglakad ako patungo sa kanyang likuran. Ipinulupot ko ang aking maliliit na braso sa kanyang leeg at idinikit ang aking malambot na pisngi sa kanyang matibay na balikat. Napatigil si Mateo sa kanyang ginagawa.
Ibinaba niya ang kanyang mamahaling ballpen at hinawakan ang aking mga kamay na nakapatong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Sa gitna ng tahimik na kwarto, kung saan ang tanging naririnig lamang ay ang pagtikbak ng lumang orasan, naisipan kong itanong ang isang bagay na matagal nang nakatago sa isang sulok ng aking isipan. Mateo, mahina kong tawag sa kanyang pangalan. Sa tagal ng panahon na nasa rurok ka ng kapangyarihan, nakikita mo ang lahat ng magaganda at mayayamang babae sa lipunan. Minsan ba, kahit isang saglit lang? Pinagsisihan mo na hindi ka pumili ng isang babaeng galing sa kilalang angkan upang mas mapalakas ang negosyo ninyo? Pinagsisihan mo ba na ang pinakasalan mo ay isang ordinaryo at mahirap na babaeng tulad ko? Nang marinig ang aking walang kabuluhang tanong, isang malalim at mainit na halakhak ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila isang musika na nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking mga kamay, ipinihit ang kanyang silya at hinarap ako. Hindi siya sumagot gamit ang mga matatamis na salita. Sa halip, dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang gilid nito upang buhayin ang screen at iniharap ito sa aking mga mata. Napasinghap ako. Ang wallpaper ng kanyang telepono ay hindi isang larawan ng kanyang mga gusali o isang sikat na painting, kundi isang litratong hindi dumaan sa anumang filter o pag-aayos. Ito ang litrato namin noong araw na nagpakasal kami sa isang maliit na munisipyo. Sa litrato, suot niya ang kupas na asul na polo, habang ako naman ay nakasuot lamang ng isang simpleng bestidang may disenyong bulaklak. Ngunit ang aming mga ngiti sa larawang iyon ay ang pinakamaliwanag, pinakapuro at pinakamasayang ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Simula noong araw na iyon, ang litratong ito ang palaging sentro ng buhay ko. Malambing niyang paliwanag, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng may matinding katapatan. Ito ang palaging nagpapaalala sa akin kung paano nagsimula ang tunay kong kaligayahan. Hinila niya ako ng marahan at pinaupo sa kanyang hita. Niyakap niya ako ng napakahigpit na tila natatakot siyang mawala ako. Ang kanyang malalim na mga mata ay tinitigan ng aking mga matang nag-uumpisa nang mamuo ang mga luha. Hindi kita pinakasalan dahil sa iyong panlabas na anyo o dahil sa iyong apelyido, seryoso at madamdaming patuloy ni Mateo. Pinakasalan kita dahil ikaw ang kaisa-isang babae na matapos kumain ng murang ulam sa kalsada ay handang ilabas ang kanyang huling barya para lamang hindi ako mahirapan. Pinakasalan kita dahil handa mong bitawan ang lahat ng yaman sa mundo para lamang maprotektahan ang iyong dangal at kabutihan. Para sa isang lalaking nabuhay sa mundong puno ng kaplastikan at kasakiman sa pera, ang iyong dalisay na puso ay isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng buong grupong imperyo. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, nakikinig sa matatag at mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at pinag-isa namin ang aming mga labi sa isang napakatamis at mainit na halik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng espasyong iyon na balot ng purong kaligayahan, naglaho ang lahat ng pangamba, ang lahat ng bagyo, pagdududa at ang malaking agwat ng aming antas sa buhay ay tuluyan ng nabura sa harap ng isang tunay na pag-ibig. Nang gabing iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pinakadakilang kaligayahan ng isang babae ay hindi masusukat sa pagkakaroon ng 500 bilyong piso o ng isang VVIP black card. Ang tunay na kaligayahan ay ang makatagpo ng isang lalaking may sapat na lawak ng pag-unawa at lakas upang mahalin, protektahan at itago ka sa lahat ng kasamaan ng mapanghusgang mundong ito. Ngunit habang umiikot ang mundo at patuloy na nagbabago ang ihip ng hangin sa magulong lipunan ng mga bilyonaryo, isang katanungan ang mananatiling nakasabit sa isipan ng marami. Sa isang mundong pinapatakbo ng walang hanggang kasakiman at panlilinlang,
Hanggang kailan mananatiling dalisay ang isang pag-ibig na nagsimula bilang isang pagpapanggap o baka naman ang tunay na kasinungalingan ay ang paniniwalang ang yaman ang tanging sukatan ng walang hanggang kaligayahan?